Hello everyone! Welcome sa ating little channel. Ako po si Myra na nakapunta ng US gamit ang K1 Fiancé Visa. Ngayon naman po, ang ating video ay tungkol sa aking K1 Fiancé Visa timeline. Simula nung nagkita kami ni asawa, hanggang sa naka-on-hand visa ako, hanggang sa nakapunta ako ng US. Sana may makuha kayong idea sa aking isi-share sa inyo. Nagkakilala kami ni asawa sa isang dating site noong 2019. Pero dahil sa pandemic, kaya umabot kami ng 2 years and 4 months bago nagkita in person. Nagkita kami in person ni asawa noong February 2022. Then bago siya bumalik ng US, inasikaso na namin lahat ng requirements. Nagpunta kami ng agency, nag-print na rin kami or nag-fill up na rin kami ng I-129 form. Kumuha na rin ako ng ID, 2x2 visa size. Pinirmahan ko na rin ang intent to marry. Dinala ni asawa yun lahat papunta dito sa US. Pero kahit may agency po kami po ni asawa ay naging on hand sa aming process. Bali, si asawa ang gumawa ng aming packet for 2 weeks. Then, isinend niya yun sa agency noong July 7 or 8, 2022. Chinik lang ng ilang araw ng aming agency ang aming packet at sinend na rin nila ito sa USCIS. July 11 nang natanggap ng USCIS ang aming packet. Then, July 13, nakatanggap ng text si asawa ng NUA 1 or Notice of Action 1. July 19 naman nung natanggap ni asawa ang aming hard copy ng aming NUA 1 at doon din namin nakita na ang aming service center ay California. Dahil po sa backlog, kaya inabot kami ng 1 year and 11 days bago kami nakatanggap ng approval ng aming filing. Ito po ang aming NUA 2. Natanggap namin to noong July 24, 2023. Natanggap naman namin ang aming hard copy noong August 2, 2023. Then, dahil nga sa backlog ay inabot po kami ng almost 2 months bago namin natanggap ang aming case number. Nagkaroon kami ng case number noong September 12, 2023 at ang aming naman in transit ay September 13, 2023 at nagkaroon kami ng case ready ay noong September 14, 2023. Pagkatanggap natin ng ating case ready, ay agad po tayo kumuha ng mga legal document. Gumawa na rin tayo ng DS-160 at saka I-134. Then, kumuha na rin tayo ng ating medical appointment. Ang nakuha nating medical appointment ay October 3, 2023. Sa kasamaang palad, tayo po ay na-sputum. Nabigyan tayo ng sputum collection noong October 11, 12, at saka 13, 2023. Then, bumalik po tayo ng Simplox for immunization noong December 12, 2023. Dahil po tayo ay na-sputum, hindi po ibinigay ni Simplox ang ating medical result. Sila na po ang nag-forward nito sa embassy. Nag-interview po tayo noong December 19, 2023 at na-approve tayo sa SIAC noong December 26. Na-issue na rin tayo sa SIAC noong December 27 at tayo po ay nakatanggap ng email galing kay Jonathan noong December 28. December 28 dapat ang aking schedule for CFO pero dahil hindi pa tayo visa on hand kaya kinancel natin ito. Na-visa on hand tayo noong December 30, 2023 at naswertihan natin na makakuha ng appointment sa CFO January 9. So, nagkaroon tayo ng CFO certificate January 9.
Nakalipad tayo papunta dito sa US noong February 6, 2024 at tayo po ay nakarating dito noong February 7. Nagpakasal po tayo ay March 23. Sana nakakuha kayo ng idea sa aking timeline ng aking K1 Fiancé Visa at sana makatulong sa mga nagpa-process ng K1 Visa. Thank you guys!